Ayan, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa iyo kaibigan na nariyan ngayon nanonood ng channel ko. Salamat sa pagdako mo sa channel ko. Hindi ito isang aksidente na ikaw ay nariyan. Plano ng Diyos na ikaw ay manonood sa videong ito. At dalangin ko kaibigan, kapatid, sana may matutunan ka mamaya sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Amen? So bago po tayo magsimula, awitan muna natin ang ating Panginoon ng isang napakagandang awitin. Amen? God is here. We will worship Him in spirit and truth. Amen? So, tayo na po. Simulan na po natin magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, dark in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are.
working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Yes. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Lord, hallelujah, you are. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa isang napakasarap na papuri sa iyo. Naway nakarating sa iyong luklukan ng awiting ito, Panginoon. Lord, salamat sa pagsama mo sa amin sa maghapong ito, sa magdamag na ito, Panginoon. Tunay na ikaw ay Diyos na mga pangariyan sa lahat. Ikaw ang may lang ng langit at ng lupa, nakakaalam sa lahat ng aming mga iniisip. At ikaw ang Diyos na mga pangariyan sa lahat, Panginoon. Lord, sa hapong ito, sa oras na ito, ikaw ang aming nais na makilala at makaniig, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay-bulay na iyong salita. Ituro niyo po sa amin ang mga salita mo, Panginoon, na marapat namin matutunan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng kaibigan ko, Panginoon, na nanonood ngayon, nakikinig ngayon sa mensaheng ito, sa video ito, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na magpatuloy po siyang panoorin ang video ito hanggang sa matapos po, Panginoon. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Ikaw po ang aming tagapagturo sa aming pagbubulay-bulay ng iyong buhay na salita. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Isang pribilehiyo lamang, Panginoon, and honor, Panginoon, na kami ay iyong binigyan ng pagkakataon upang magawa ang mga ganitong klaseng gawain. Salamat po, Ama. To you all the glory and honor and praise through your Son, my Lord and Savior, Jesus Christ. This is my prayer. Amen and amen, 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 hallelujah. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, sa bawat pagkakataon na may panahon tayong magpuri sa ating Panginoon, dapat gawin po natin. Huwag po tayong mahiya na gawin ang magpuri at sigaw sa ating Panginoon. Ang buhay na binigay niya sa atin ay grabe. Hindi kayang suklian ng anumang mga bagay o salapi yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Yung binigay ng ating Panginoong Hesus na pagpapala sa buhay natin. Amen. Kaya naman, ang pamagat ng awit ng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, hindi natin patatagalin pa. Alam mo kung gusto mo nang marinig kung ano ang pamagat at ano ang ating pag-uusapan. Ito po ang pamagat. God or Seeking God Lifestyle. Okay? Seeking God Lifestyle. So ano ibig sabihin nun? Hanapin natin ang Diyos bilang isang araw-araw na pamumuhay natin. It's a lifestyle. Okay? Pag sinabing lifestyle, dapat lagi mong
kinagawian. Amen? So, dapat bawat pagkakataon ng buhay natin ay lagi nating sinisik ang Diyos. Amen? Ano man, saan man, lahat ng yan, pinaplano man natin, o ano man ang ating mga ginagawa, mga desisyon sa buhay, dapat magiging lifestyle natin ang pagsisik sa ating Panginoon. Amen? So ano-ano ba talaga ang mga pamamaraan din pag nagsisik tayo sa ating Panginoon? Kasi hindi naman pwede magsisik ka lang sa Diyos at wala kang dapat gawin. Diba? So unang-una dapat nating gawin kapag tayo ay magsisik sa ating Panginoon is to become a humble servant of God. So humility. Number 1 yan, humility. Then yan po ang pinakauna, ang pagpapakumbaba. Kapag tayo ay nagsisik sa ating Panginoong Diyos, gawin natin yan at gusto nating maranasan, maramdaman ang kanyang presensya sa buhay natin, we must humble ourselves before the Lord. Gawin natin pagpapakumbaba. Amen? Sabi nga dito, if we drew near to God, He drew near to us. So, if we humble to God, God also will give us a humble spirit at i-renew niya yung ating heart, ang ating spirit. Ang sarap nun, di ba? Kapag tayo ay lumapit sa Panginoon at we are willing to hear the Word of God, we are willing to follow our Lord Jesus Christ as a model. Amen? Dapat magpakumbaba po tayo. Kasi yun ang turo ng ating Panginoon, ang pagpapakumbaba. At ang sabi nga niya, ayaw niya sa mga mayayabang. Ayaw niya sa mga mapagmataas. Di ba sabi niya sa James chapter 4 verse 6, kung mababasa po natin sa James chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. So, ayaw ng Diyos na tayo ay mapagmataas. Sabi niya rin dun sa 1 Peter chapter 5 verse 5, halos pares lang, at nalulugod naman ang Diyos doon sa mga taong nagpapakumbaba. Amen? So, nais ng Diyos na matutunan natin ang pagpapakumbaba, humility, humble heart. Kapag tayo ay mayroong pusong mapagpakumbaba, we can feel the presence of God in our life. But if we are proud, how can we feel the presence of God if we are proud? If we are proud, the presence of the devil is in our heart. Kasi yan ang gusto ng Diyos ay gusto ng Diablo Yung magiging proud tayo, yung magiging Diyos tayo. Yun ang gusto ng Diablo sa atin. Na titingalain natin lagi ang ating sarili at hindi tayo titingala sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya yan, maraming taong bumabagsak dito. May mga tao na gustong magpagamit sa Panginoon pero hindi nila magagawang magpagamit ng gusto. Bakit? Kasi ayaw nilang magpakumbaba. At napakaraming taong ganyan. Marami akong nakikitang tao. Marami akong nakakasalamuhang tao, mga kaibigan ko, na hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang sila. Pero I pray for them that God will open their hearts, open their minds, na sa pamamagitan ko ay mabuksan ang kanilang mga isip at puso at makilala nila si Kristo sa buhay nila at matutunan nila yung pagpapakumbaba. Amen? It is an honor and privilege to be a Christian believer of Christ. Pribilehiyo lamang po na maging Kristiyano tayo, na magiging tagasunod tayo ni Kristo. Kasi sa totoo lang, sino ba tayo para iligtas ng ating Panginoon? Di ba? Kaya pribilehiyo lang yan sa atin, ang pagligtas sa atin ng Diyos. Kaya dapat matutunan natin magpapakumbaba. Dapat, ang gagawin natin to be a Christian is to be follower of Christ. To be an imitator of Jesus Christ. Ano ibig sabihin yan? Kapag imitator tayo ni Jesus Christ, dapat yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nasa lupa pa, magagawa rin natin yan. Hindi man natin mapaperfect, pero ginagawa natin yung dapat natin gawin. Amen? Kasi imitator tayo Ibig sabihin, pag sinabi mong Christian ka, makikita sa pagkatao mo si Kristo. Kasi Jesus is in you. Amen? And you are a follower of Christ. If you are claiming that you are a believer of Christ, you must be humble yourself
to the other people. Even if they are not a believers. Dapat magpasakop ka, magpakumbaba ka. Lalo na sa mga amo natin. Amen? Sa mga OFW dyan. Dapat huwag tayong magmalaki. Huwag nating sabihin na, kisyo ganito, kisyo ganyan. Hindi. Kailangan magpasakop pa rin tayo. Kasi nandito tayo para magtrabaho. Di ba? At hindi lang para magtrabaho. Para mas lalo rin nating maunawaan kung anong plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya ito ginagawa ko rin ito para sa mga OFW. Sana narinig nyo itong mga ginagawa ko. Sana pinapakinggan nyo po ito at pinapanood ang mga video ito. Hindi ko po ginagawa ito para lang magsasabi na ako mas magaling ako sa inyo. Hindi. Ginagawa ko to sa inyo. Ginagawa ko to para mas lalo rin akong tumibay sa aking pananampalataya. Di ba? Para mas lalo rin akong ma-enhance ang aking faith. Kaya nagsasaliksik din ako ng Word of God. At pagkatapos kong saliksikin ay ibinabahagi ko. Kasi yun din ang nararapat natin gawin. Kasi without hearing the Word of God, we don't have faith. Hindi mabubuo ang faith. Hindi mag-activate ang faith natin pag hindi tayo nakakarinig sa salita ng Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil through internet, marami tayong natututunan. At isa ito sa mga natututunan natin. Ito sa mga natutunan ko, ang pagpapakumbaba. Siguro, pag tinignan niyo ako ng personal, mayabang ako. Pero, alam ng Diyos ang puso ko. I always humble myself before the Lord. Kaya, ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ang pagpapakumbaba. Amen? And ito, we must pursue God, love God, serve God, the way the Lord our Savior Jesus Christ modeled to us. Di ba? So, dapat gawin natin, focus tayo sa ating Panginoon. Ano man ang mga nangyari sa kapaligiran, dapat ang ating isip at puso ay tuon lamang sa ating Panginoon. At ang pagpapakumbaba, yan ang gustong-gusto ng Diyos sa atin. Nangyayari na nga yung COVID-19. Nagreklamo pa rin. Yung mga reklamador na yan, yan yung mga mapagmataas. Yan yung ayaw magpakumbaba. Kasi reklamo ng reklamo eh. Kung ikaw ay mapagpakumbaba ka, bakit ka magreklamo? Diba? Sa halip magpasalamat ka. Lalo na pag may dumating na tulong. Yung iba natanggap ng tulong, nakatanggap na ng tulong, nagreklamo, kulang to. Bakit ganon? Yung iba ganito. Yung ibang bayan, matanggap ng isang sakong bigas. Kami ganito lang, 5 kilo lang, 3 staka lang, ganyan. Magpasalamat ka, kaibigan, kapatid, kung halimbawa nakatanggap ka ng mga ganyang pagpapala. Ibig sabihin, inabot ka ng pagpapalang yan. Kaya natanggap mo yan. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon talaga sa lahat ng nangyari ngayon. Kasi buhay ako, malakas ako, at ito ako. Nagagawa ko pang mag-share ng encouragement sa inyo. Na huwag tayong magmalaki. Dapat magpakumbaba tayo. Matutunan natin yung pagpapakumbaba. I mean, humility is exemplified by our Lord Jesus Christ when He came to the earth. Diba? Nung nandito siya, pag binasa mo ang buong gospel ng Mateo, John, Mark, and Luke, mababasa mo ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. Kahit na anong ginawa, lalo na nung nagpapako na siya sa krus ng Kalbaryo, dinurado-raan na siya, minuramura na siya, at lahat na lang ng salita, ibinato na sa kanya. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe, di ba? Ganon katindi ang ating Panginoon. At dapat, pag ikaw ay nagsisik sa ating Panginoon, dapat mararamdaman mo ang kanyang presensya. Kapag hindi mo nararamdaman ang presensya ng Panginoon, hingin mo, Lord, I want to hear your voice. I want your presence, Lord God. Lord, kausapin mo ako, Panginoon. At alam mo, kapag lagi mo yung dinadasal sa Panginoon, ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng kaisipan na mabukas ka ng salita ng Panginoon. Alam niyo kung saan natin makakausap ang salita ng ang Diyos? Alam niyo ba kung saan natin siya makakausap? Through the Word of God. Through the Word of God. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon. At ngayon, di na mo mahirap ang Biblia kasi nasa cellphone na pwede nang ida-download. Kaya wala na tayong dapat pang idadahilan pa. Kasi makikinig ka lang sa radyo, mayroon ng audio Bible. Makikinig ka lang sa
Sa television may nagpe-preach na ng Word of God. At ito sa YouTube mayroon na. Sa Facebook mayroon na. Kaya wala na talagang maidadahilan pa ang tao. Kaya naman, nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Walang makakapagsabi kung kailan, pero nalalapit na. Yun ang dapat nating tandaan. Kaya maging handa tayo. Dapat matutunan natin magpakumbaba sa ating Panginoon. Amen? Alam nyo, ang opposite talaga ng pagpapakumbaba ay ang pagmamataas. At ayaw ng Diyos niyan. Kaya sabi niya doon, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Alam niyo po ba sabi niya doon sa Isaiah 57 verse 15? For this is what the high and lofty one says. Itong sabi ng Diyos, sabi niya, itong sinasabi ng Diyos, He who lives forever, whose name is holy. Okay? I live in a high and holy place. Ito, ang Diyos ang nagsasalita nito. But also with Him who is contrite heart. Okay? And lowly in spirit. Ito yung sinasabi ng Panginoon, ang mga mapagpakumbaba, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Yan ang gusto ng Panginoon. I-revive niya tayo. I-revive niya yung buhay mo. Di ba nakakita na kayo ng malapit ng mamatay, nire-revive. So ang Diyos naman, nire-revive tayo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Hindi tayo marirevive kung tayo ay nagmamalaki, kung tayo ay nagmamataas. Hindi marirevive ang ating isipan, ang ating puso, kung tayo ay nagmamalaki. Mas lalo pa tayong lulugmok sa buhay natin. Kasi nagmamalaki tayo, na wala naman talaga tayong ipagmamalaki. Nakikita niyo bang nangyari sa panahon natin ngayon? Wala ring silbi ang pera. Kasi anong silbi ng pera? Wala nang mabibili kasi wala nang nagtatanim, wala nang nag-harvest. Di ba? Wala nang nangingisda. May nangingisda man, bilang lang. Kaya pinahintulutan na sila ngayon kasi kailangan na Anong kakainin ng tao? Nagpalabas sila ng milyong-milyong pera. Saan naman yun? Anong bibilin mo ng pera na yun? Hawak mo yung pera. Anong silbi ng pera? Walang silbi ng pera. Pero pag ang Lord ang nasa puso mo, siguradong may silbi lahat. Hindi ka mag-aalala. Kasi alam mong lahat na yan may katapusan. Sabi nga sa awitin, God will make a way where there seems to be no way. Di ba? Pag alam mong parang wala nang pag-asa, parang wala nang kalutasan ng problemang to. Pero sabi ng Panginoon, He will make a way where there seems to be no way. Di ba? Sabi nga dun sa awitin natin even we feel God is not working, but He is working with us. Di ba? Yun sinasabi niya doon. Even when I don't see it, you are working. Kahit hindi ko nakikita, Lord, na parang naramdaman ko, parang hindi kita nararamdaman. Pero, si Lord pala, hindi nagtitigil sa pagtatrabaho. Diba niya? You never stop working. Di ba ang sarap? Pag inawit mo kasi sa Panginoon yan, mararamdaman mo siya na talagang hindi siya tumitigil sa buhay mo. Hindi siya tumitigil sa buhay natin na mapunta tayo sa Kanya. At alam niyo po ba na ang kaaway din natin ay hindi rin tumitigil na hatakin tayo sa ating pananampalataya, sa ating pananalig. Kaya kung ano-ano na lang ang ibinibigay niya sa utak natin. Wala nang pag-asa yan. Nilagyan mo lang ng wala. Kaya masasabi mong wala nang pag-asa. Pero nakalagay yung pag-asa yung salitang hope. Nakalagay na yung hope. Kaya hindi pwedeng wala. Huwag mong lagyan ng wala. May hope. Lagyan mo ng may. Tapos pag-asa. Di may hope. Pero pag inalis mo yung may, tapos pinalitan mong wala, talagang walang pag-asa. Pero ang Bible ang nagsabi. Sa Romans chapter 5 verse 5. Kung mabubuksan niyo po yan. Sa English version sabi niya doon. And hope does not disappoint us. Because the love of God poured out into our heart. See? Ang pag-asa na yan ay hindi yan mawawala. Bakit? Ang Diyos ang naglagay ng pag-asa na yan sa puso natin. Kaya bakit tayo mawawala ng pag-asa? Mismo ang Diyos ang gumagawa ng paraan para ilagay sa puso natin yan. Kaya nga, ibinaba niya His Son, Jesus Christ, to be our hope, to be our Savior, to be our victorious life. Di ba ang sarap?
Ito ang hindi lang ito naunawaan ng mga taong ayaw tumanggap kay Kristo. Pero alam niyo po, ang sarap sa pakiramdam kapag nalaman mo ang katotohanan na si Kristo ay namatay sa iyo, sa iyong mga kasalanan. Si Kristo ay nagbigay sa iyo ng buhay, ganap at kasaya-saya. Pag nalaman mo po yan, kaibigan, at pag naramdaman mo yan, kaibigan, yan yung presence ni Lord. If you feel the presence of God in your life, that's the real peace. Kasi ang peace ng mundong ito ay hindi yan peace na makapagbibigay sa iyo ng tunay na blessings. Maraming mga mayayaman, pero they don't have any peace in their mind, in their heart. Magulong kanilang isip at puso. Bakit? Natatakot sila sa kanilang kayamanan. Yan yung mga mapagmataas at mapagmalaki sa buhay. Pero hindi nila alam that the God bless them because God has a purpose for their lives. Ikaw at ako ay may purpose ang Diyos. Kaya dapat nating ituon ang ating paningin sa Panginoon. Seek God as a lifestyle. Humble yourself before the Lord. Pray without ceasing. Put your trust in God. Activate your faith. Put your hope in God. Amen. Seek His face, His righteousness. Ang sarap, kaibigan, kapag patuloy tayong nagbubuloy-buloy sa salita ng Panginoon. Alam niyo, habang nagsasalita tayo, habang nagbubuloy-buloy sa salita ng Panginoon, lumalakas yung ating spiritual life. At pati ang buong katawan natin, mararamdaman mo, malakas ka. Kahit na siguro may sakit ka, pero dahil sa salita ng Panginoon na buhay, lumalakas tayo. Amen? Kaya this is the one I esteem. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. See? Ang sino mang tao na nagpakumbaba, ang Panginoon ang mag-revive sa kanya. Wala nang iba. So, ito, Christianity must continually cultivate humility. Ulitin ko po. Christianity must continually cultivate humility. Dapat ipagpapatuloy natin ang pag-uugali, ang pagpapakumbaba. Okay? Dapat tayong mga mananampalataya kay Kristo, makikitaan sa atin ang pagpapakumbaba. Kasi yan ang nais ng ating Panginoon. Amen? So, number 1 pa lang yan. Humility. Marami pa. Mayroon pang 4. Kaya, seeking God is a lifestyle. Make it lifestyle if you seek God. Kasi kapag ang ginawa mong lifestyle ay pagsisik ng kayamanan sa daigdig na ito, mabibigo lang tayo. Pero pag ang sinisik natin as a lifestyle is God, hindi tayo mabibigo. Pangako ng Diyos yan 1,000% pa. At nakakasiguro ako, eternal life ang pinag-uusapan natin. Kasi pansamantala lang ang buhay talaga natin. Kahit anong gawin natin pagsasakripisyo, kahit anong gawin natin paghihirap sa trabaho, kahit sumasahod ka pa ng 100,000 a day, darating ang araw yung 100,000 na di mo, mamatay ka, maiiwan lang yan. Kaya dapat yung 100,000 mo a day, dapat may patutunguhan yan, may purpose yan. Maabot dapat yung mga taong nangangailangan at hindi lang sila matulungan physically, dapat matulungan sila spiritually. Kasi the most important thing in our lives is the spiritual life. This life is not forever life. It is only pansamantalang buhay lang. Ang permanent life talaga ay nasa langit. At ini-exercise natin dapat dito sa lupa yung langit na dapat nating maranasan sa ating Panginoong Diyos na kasama natin siya. Alam niyo, pag dito sa lupa pa lang mararanasan mo na yung langit, pinagpapala ka na ng Panginoon materially at ginagamit ka pa ng Panginoon, mayroon kang pusong mapagpakumbaba, yun na, langit na yun.
pakiramdam ko, langit na yun para sa akin. Kasi, wala nang laman ng puso mo na na duda at pagkatakot Bakit? Lahat na binigay na sa'yo ng Diyos. Kaya gagamitin ka niya. At time will come, pag naalis ka na sa daigdig na to, hindi ka magsisisi. Dahil yung buhay mo, mayroon kang iniwan na legacy sa pamilya mo, sa mga tao, at sa mga nakakilala sa iyo, mga kaibigan mo lahat. Kaya kaibigan, kapatid, I encourage you, be humble before the Lord. Amen? Make a lifestyle seeking God. Okay? Salamat kaibigan. Sana may natutunan ka. At ipagpatuloy pa natin to. Marami pa to. Isa pa lang yung sinasabi ko. Mayroon pang 4. Sana sa susunod natin pagkikita ay matalakay na natin yung 2 man lang o kaya 3 o kaya 1. Basta ang Lord nang bahala. Basta magpatuloy ka lang sa pagsubaybay sa aking mga video na gagawin. Amen? Gagawin natin ito para sa kalulatihan ng ating Panginoon. At hindi lang para sa kalulatihan ng ating Panginoon, para rin sa kabutihan natin, para matututo tayo kung ano ang mga dapat natin gawin habang tayo ay nabubuhay. Okay? Be humble yourself before the Lord. Hallelujah. Let's pray to God. Father God in heaven, thank you so much, Lord, for your wonderful word. You teach us, Lord, how to be humble, Panginoon. Turuan po kami, Panginoon, kung paano pa magpakumbaba sa aming buhay, Panginoon. We are humble ourselves before you, Lord God. Kung ano man yung mga nangyari sa puso namin, Panginoon, sa aming isipan, Panginoon, alisin niyo po ito, Panginoon, yung mga pagmamalaking pag-iisip. Bagkus palitan niyo po ito ng pagpapakumbabang puso at isipan, Panginoon. Lord, teach us more about you. Teach us, Holy Spirit, sa mga salita mo na buhay, Panginoon. Dalangin ko na ang kaibigan na nanonood ngayon ay pagpalain ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho. Ingatan niyo po siya at gabayan, Panginoon, sa po ng kanyang mga kaibigan at kasambahay, Panginoon. At pagpalain niyo rin po ang aming kapwa OFW, Panginoon, na nandito ngayon. Ang aming pamilya na malayo sa piling namin, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa po ng kanilang mga ginagawa, Panginoon. Aming bansang Pilipinas, Panginoon. I pray, Lord Jesus, that I will protect our country, Panginoon. Our President, Panginoon. Ano man ang kanyang mga desisyon sa aming bayan, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam, Lord God. Ikaw ang nagluklok sa kanya, kaya sa iyo po panagkatiwala ang aming Pangulo, Panginoon. Ang kanyang buong gabinete, Panginoon. Ingatan niyo po ang kanyang kalusugan at ang kanyang lahat ng mga desisyon sa aming bansa. Pagpalain niyo po ang aming bansang Pilipinas. Ganoon po ang bansang ito na kinalalagyan namin, ang bansang Saudi Arabia. Ingatan niyo po ang aming mga amo, si Baba Rashid at ang kanyang pamilya. Lord, bless this family. Lord, nangako po kayo na kung saan man kami naroon na iyong mga lingkod at iyong mga anak, ay pagpapalain niyo po ang mga taong aming